Pag-usapan po natin ang ayaw niyong pag-usapan. Pagtitipid. Kasi wala na naman may titipid. Pag-usapan po natin ang pagtitipid at kung paano natin mas mababalanse pa yung gastos na dapat nating, yung magiging gastos natin sa kinikita natin na alam naman natin karamihan sa atin ay kapos na in terms of earnings or income. Para malaman kung anong dapat na gawin, butit pinagbigyan ako ulit, na-miss ko na siya kausapin ng ating suki at residenteng financial literacy advocate sa Himpilan, si Boss Armand Benco. Boss Armand, happy Friday morning! Yes, magandang araw sa ating lahat. Mr. Darrell Justin, I miss you also. Maraming salamat at may pasensya ka pa rin na imbitahan tayo dito dahil nung minsan na-Indian kita. Pasensya na po. Hindi, okay lang yun, Boss Ar. Alam kong very, very busy ka at ito din yung mga panahon na in-demand ka kasi totoo nga naman, with everything happening nowadays, lalo na sa finances at ekonomiya, sobrang heavy na at minsan feeling natin parang information overload na sa mga kababayan natin. Pero let's take it step by step. Lalo na, Boss Arman, kakasahod pala ng karamihan sa ating mga kababayan. Yes. Kaso, ang mga presyo ng bilihin ngayon, regardless kung ano pa man yan, patuloy na tumataas. Wala naman halos bumababa. Boss Armand, ano ba yung isang gastos na madalas hindi napapansin ng mga kababayan natin pero malaki na pala yung impact sa budget nila? Alam nyo, ang pananaw ko dyan hindi yung big expense ang sumisira sa budget. Yung mga maliliit na hindi natin napapansin. Tatlo yan . Una, yung micro-spending. Ito yung paunti-unti pero tuloy-tuloy na maliliit na gastos na ginagawa natin na hindi natin napapansin. Yung kape, araw-araw, whether yung kape binibili mo sa labas or bumibili ka sa coffee shop or yung binibili mo sa convenience store para baon mo sa trabaho, tumataas din. Baka hindi mo napansin na binantayan ko talaga to dahil alam mo naman nandito tayo sa 2 dekada na kung paano makakatulong sa tamang pamamahala ng pananalapi ng isang individual. Yung sachet na 3-in-1, nagtaas po ang presyo sa convenience store kasi ginagawa ko rin yan . Alam mo, ako rin naman, kaya ako nandito nagbabahagi kasi yung mga pagkakamali o mga kumbaga I practice what I preach at nanggagaling din dun sa mga tingin kong pagkakamali na nagagawa ko, baka nagagawa din ng iba. Yung 3-in-1 sa convenience store, kasi di ba yung iba sasabihin na magtitipid ako, hindi na ako masyadong gagastos, di na ako bibili dun sa mamahali na coffee shop kasi doon 200 piso na isang kape lang. Nagti 3-in-1 na nga ako nung umpisa nitong taon na to. Alam niyo mula nung bago nagka-crisis kumpara sa presyo ngayon, nagtaas na po siya ng mga 12%. Wow. So kung dati 30 pesos yung binibiling sachet na 3-in-1 sa convenience store, 33 pesos na ngayon, 34 pesos. So hindi natin napansin yung tawag ko diyan micro-spending, yung mga maliliit na gastusin na kape, delivery fee. Yung mga binibili natin, mga akala natin maliit lang yung mga binibili natin sa mga shopping apps na 200, 300. Pero naging ugali na natin kaya sa isang buwan nakakasampung bili tayo doon, 2,000, 3,000 nagagastos natin. Pangalawa, related to that, yung convenience, yung hindi naman talaga yung binabayaran natin yung item kundi yung pagiging madali bumili, nasa cellphone lang, kasama dyan yung mga food delivery, imbis na magluto na. Hindi nga ako kakain sa labas sa mamahaling restaurant, pero hindi na ako nagluluto sa bahay para madali, komportable, conveniente, mag-order na lang, grab food at yung mga anything may mga para maging mas mabilis, mas madali, may binabayaran tayo dyan. Kaya tawag ko dyan convenience premium. Pangatlo, ano yung mga hindi talaga akala natin malaking gastusin na doon tayo magtitipid? Yung mga subscription, Daryl, Yes, subscription natin sa mga streaming apps.
ako bago nitong taon na to, Okay. nag dahil sa paghahanap nga ng pagtitipid, alam niyo yung mga subscription ko doon sa mga para may malaki akong disk space Okay. para doon ko Cloud storage, yung cloud storage. cloud storage. Eh meron na doon sa Google, meron pa doon sa Apple. Tama. Tapos yung mga streaming apps, merong Netflix, may Amazon, may YouTube Premium. Binantayan ko kasi ilang Tapos, beses na ako nakapanood ng Netflix o Amazon, Prime Video. Disney Plus. O yan, mga ganun pa. Oh. Yung paborito ni Anton, Viva Max. Diba yung Oo nga pala, din kasama yun. hindi na nga nakakapanood, pero tuloy-tuloy yung akala natin maliit lang, Tama. 160 pesos a month. Pag sinuma total mo, nakakatipid ka ng 3,000 sa isang buwan. At saka Sir Armand, yung sa mga pagdating dun sa mga subscriptions, yung iba na maaring nakakarga sa credit card, nakakarga sa e-wallet, nakakaligdaan nila, hindi nila kinakalendaryo, may automatic deduction na. Tama, very good, wonderful point. Boss Daryl. Biktima na rin ako niyan ilang beses. Akala natin maliit di ba? 150, 175, wala naman 200 eh. Pero sa isang taon, 1,200 na yan. Dun sa isa yon. Meron kang mga, on the average, 8 to 10 to 12 na maliliit na subscription. Kaya makakatipid ka talaga 2,000 to 3,000 a month kung susuriin mo ano talaga yung ginagamit. Hindi lang sulit. Sasabihin mo, ay sulit naman to. Ginagamit mo ba? Kailangan mo ba talaga na regular? Dito, isa na lang ang subscription namin Excuse me po. Sige. Sorry. So, yung tatlo na yon, hindi kung ano yung malaking gastusin, doon ako magtitipid. Tingnan nyo po yung micro-spending nyo, yung convenience premium na binabayaran nyo, at yung creeping subscription. Creeping kasi nga yung auto-renew, ang laking bagay mo napapansin ang laki na pala ng matitipid mo. At saka magsisingit ako, Boss Armand, before my next question, dun sa mga streaming platforms, kadalasan pinapatulan ni kasi, Boss Armand, yung mga 7-day free trial, 15-day free trial, 30-day. Pag pinatulan po ninyo yon, wala namang kaso. Pero pagka-subscribe ninyo, i-unsubscribe nyo kagad kasi pwede naman yun dahil hindi kayo matcha-charge hanggat hindi dumadating yung susunod na billing cycle, depende sa araw na yon. Kasi yun nga, sabi ko, by experience, dun ako nabibiktima na may one time na parang ako naman sa isang prayer app, alam mo ba yung Hallow na prayer app? Yes. Meron akong 60-day na free trial nun. Pagdating nun, nag-resubscribe sa 1 month. Nagulat ako, sabi ko, hala, hindi na dapat na mag-subscribe kasi meron naman akong kamag-anak at yung girlfriend ko, meron naman, makikigamit na lang sana ako. At saka kung ipagpapatuloy sana nila, pwedeng ikalendaryo nila para nagno-notify sa kanila, di ba? Correct. Wonderful. Very practical na pamamaraan sa pagbantay. Alam nyo, ang susi dyan, yung lagi natin sinasabi, may mahigit isang taon na, Daryl, you track your expenses. Kasi pag ang hindi mo sinulat, hindi mo mamamanage. Hindi mo mamanage kasi hindi mo sinulat, hindi mo na-monitor. Ang susi ngayon, mindfulness na nakatutok ka sa iyong kaperahan. Hindi po tayo nalulubog. Hindi nalulubog ang barko dahil mayroon siyang mabigat na gastusin. Lulubog ang barko dahil dun sa maliit na butas na tuloy-tuloy na tumatagas. Ngayon naman, Boss Armand, nabanggit nyo na yun dun sa mga micro-expenses na meron tayo. So, yung iba ka ba katanungin, ano ba yung specificities niyan? Food, bills, or lifestyle? In terms of that, saan ba mas maganda o ano ba dapat yung unang i-adjust nila pagdating sa mga gastos nila na ito? At how should one person prioritize pagdating sa expenses niya, lalo na tumataas pa nga yung mga bilihin ngayon? Right. Well, aminin natin at wag nating gawing pamimiloso po. Hindi lahat pwedeng bawasan kailangan lang tama ang priority natin. Yes. Well, yan, nabanggit mo na yung isa. Una, yung nauso to nung panahon ng pandemic, yung salita na essentials. Okay. Diba? Nung panahon ng pandemic, papayagan ka lumabas, mamili sa
grocery sa mall, pero essentials lang ang pwede mong mabili. Hindi ka pwedeng mamili ng mga paro, ng mga kain sa labas. Tama. So, number one, i-prioritize, protect your essentials. Hindi mo pwedeng tipirin yung basic needs eh. Dito tayo nabubuhay, pagkain. Pero, pwede nating i-optimize. Halimbawa, yes, hindi ka magtitipid sa pagkain kasi pangangailangan yan. Pero, yung kung paano tayo gumagastos sa pagkain. Baka kailangan na magluto sa bahay, maging wais na pag bumili ng 1 kilong kung ano man yung binibili sa palengke o sa grocery, 2-3 potahe ang gagawin at ibabao na lang pag pumapasok sa eskwela o sa trabaho, yung kape na Tama. sinasabi ko kanina, siguro bumili na nung garapon, tapos yung kape na kailangan mo, iniinom mo sa pagpasok sa opisina, baka nagbabaon ka na lang talaga. Yes, di ka na pumupunta doon sa mamahalin ng coffee shop. Yes, hindi ka na bumibili doon sa convenience store ng tumataas, hindi mo napapansin yung presyo ng 3-in-1, galing na sa bahay. So, yan yung pag-optimize ng pinagagastosan mo na hindi mo na pwedeng tipiran. Pangalawa, atakihin natin yung lifestyle leakage. Tawag ko rito, meron kasing lifestyle expenses eh. Okay. Hindi ko sinasabing wag totally walang gagastusan, no? Alamin natin ano yung mga gastusin na kapag hindi natin ginastusan, hindi naman tayo mamamatay, hindi naman tayo mamimiligro. Mag-adjust lang tayo. Tsaka kasama doon sa adjustment, maaaring hindi ngayon mabili, at some other time siguro next quarter na. Yan yung mga bakasyon, maikling biyahe, this long weekend, di ba? Pag minsan binabantayan natin yan mga lifestyle expenses. Siguro ngayong long weekend, holiday kasi sa karamihan ngayon, hindi na katulad nung dati na basta may long weekend, tumagal ng nadagdagan ng 1 araw. Saan ba tayo magse-staycation? Saan ba tayo tatambay? Medyo mag-a-adjust tayo ngayon. Maghahanap ng ibang lifestyle na gastusin. Siguro sa bahay, siguro kung kayo nakatira sa condo, merong libreng gamit ng swimming pool doon. Baka doon na kayo. So, marami yan na pwedeng yung adjustan. At panghuli, maging conscious po tayo. Kapag meron tayong ginagastusan, dapat yung merong halaga talaga. Iba po yung magkano, iba yung halaga. Tanongin nyo, importante ba talaga sa inyo? Sa buhay nyo? Kung hindi, baka delay or totally tanggalin. Ito yung konsepto, Daryl, nung sa English, minimalism. Yung minimalist lifestyle. Hindi po pagiging kuripot yon. Hindi ibig sabihin hindi ka gagastos. It is choosing what truly matters. Yan yung minimalism. Halimbawa sa damit. Alam mo ba doon sa minimalism lifestyle, kailangan lang daw natin ng hindi lalagpas na 50 na damit or personal belongings. Kasama ang relo. Ngayon, pumunta ho kayo sa cabinet, sa closet nyo. Tingnan nyo po, sigurado, halos 300 ang piraso ng personal belongings nyo. Nagkakaroon na yan, Boss Arman, ng avalanche dun sa mga cabinet. Nagbabagsak-bagsakan na sa sobrang dami. Sabi nga nila lalo na sa Pilipinas, an average or a minimum of 300 sa loob ng closet mo. Kasama mo na yung personal belongings, kasama yung sapatos. Di ba, Daryl, ako noon guilty dyan nung minsan sin mo, okay sapatos natin sabi ko, hindi lang ako nagsabi na, pati si Gia sabi niya, Boss, ang ganda ng shoes ha. dati po ganyan ako.
At daming sapatos, dadalawa lang naman ang paa natin. Mhm. Di ba? Yung At, iba nga ah, parang inaayon nila, Sir Armand, na siguro isang set ng running shoes, isang set ng leather shoes. Kasi yun lang naman, kumbaga, yung babagayan lang din doon sa okasyon na pumunta. Hindi Yes. naman araw-araw, naka-leather ka, hindi araw-araw, dapat pabago-bago yung uri na sapatos mo. Correct, correct. Sa susunod na ah, programa sa imbitasyon ko, Yes. yan lang gusto kong ibahagi, yung minimalism Yun. lifestyle. Sakto, okay. Papanood ko na kay Kim. Anyway, Boss Armand, in the interest of time, last na lang po ito, ano yung for you Opo. sa dami ng tips na napag-uusapan natin, dito man yan sa Ronda, sa Pera-Pera, sa Life Balance, kahit saan na laging nakikinig at nakatutok sa atin. Para sa inyo, ano yung maibibigay ninyo na top 2 tipid tips at ano ba dapat yung pwede nyo i-part na maging mindset ngayon ng mga kababayan natin, lalo't unstable pa rin ang lagay ng ekonomiya, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Go ahead, Boss Armand. Well, marami nagsasabi, hindi lang sa negosyo, ang environment natin ngayon, yung tinatawag na VUCA, V-U-C-A. Anong sabihin ng VUCA? Volatile, ibig sabihin daw yung, yan, yung, di ba, yung presyo ng langis, taas baba, taas baba, taas baba sa maikling panahon. Uncertainty, walang sigurado sa panahon ngayon. Complexity, yun yung letter C sa VUCA, magkabit-kabit ang problema. At A, ambiguous. Ambiguous yung maraming ingay, ang gulo-gulo na maraming sasabi, dito ka mag-invest, mabilis yumaman, travel now, upgrade your lifestyle. Tapos meron ditong matandang nakakalbo na nakasalamin, lagi nagsasabi magtipid, magtipid. Ang daming ambiguous, ang gulo, ang daming ingay. Alam niyo yung VUCA na yon, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa pangkalahatang ekonomiya, yun din ang kailangan natin ngayon. VUCA, letter V, visibility. Dapat alam niyo ang labas at pasok ng inyong gastusin. U, urgency. Gumalaw na po kayo ngayon. Naalala mo noon yung programa natin, pinaalala natin, kailangan meron kang emergency fund. Yes. Ang emergency fund, binibuild po yan bago magka-emergency. Hindi ngayon na meron ng emergency. Kaya build it now. Have a sense of letter U, urgency. Okay. Letter C, control. Yung control po, ito ang magpapa-separate sa atin at talagang magpapakita na kailangan meron tayong gawin sa ating kaperahan. Hindi po tayo nalulubog dahil may malaking gastusin o may maliit na kita. Nalulubog po tayo dahil wala tayong control. And letter A, adaptability. Kailangan marunong tayong matutong mag-adjust at mag-evolve. Dati ganito lifestyle nyo. Ang sasakyan mo, SUV, di gasolina, malaki. Ngayon, baka kailangan mo magtipid sa mas mababang sasakyan or yung nauuso ngayon, electric vehicle. Hindi na po kawalan, hindi na po nakakahiya kung ikaw nag-adjust at nagtipid sa iyong lifestyle. Ayun. Boss Armand, gusto ko man ipagpatuloy pero gaya nga, as promised, tayo magkakasa ng mga series of episodes ulit, lalo na sa Life Balance, upang pag-usapan pa ito at mas mapaigting pa yung information and yung awareness at urgency na ating mga kababayan pagdating sa pananalapi. Boss Armand, have a blessed and safe long weekend and I hope to talk and hear from you very, very soon, lalo na sa ating tapings. Maraming salamat, Sir Armand, sa iyong panahong Salamat. Ayan, nakasama po natin ang ating suking financial literacy advocate, si Boss Armand Benco.